Mainit ang sikat ng araw nang mabagal na maglakad si Mang Jose sa makitid na daang lupa na nag-uugnay sa ilang malalayong baryo. Tila ba bawat hakbang niya ay pasa ng bigat ng buong buhay na ilang taon nang kumikitil sa kanyang lakas at pag-asa. Halos 70 taong gulang na siya. Kulubot ang kanyang mukha, maputi na ang manipis niyang buhok at bakas sa kanyang mga mata ang hindi mabilang na gabing lumipas na walang sapat na pagkain at maayos na pahinga. Ang kanyang suot na kamiseta ay kupas na at puno ng mga tahi. Ang kanyang pantalon ay manipis na rin sa katagalan, samantalang ang kanyang tsinelas ay halos mapigtas na sa bawat hakbang. Sa loob ng maraming taon, kilala siya ng mga tao bilang isang pulubi. Ngunit hindi yun ang dati niyang buhay. Noong kanyang kabataan, isa siyang masipag na magsasaka. May maliit siyang lupang sinasaka, may asawa siyang mapagmahal at isang anak na lalaki na siyang sentro ng kanyang mga pangarap. Hindi man sila mayaman, sapat ang kanilang ani upang mabuhay ng marangal. Ngunit dumating ang mga unos, sunod-sunod na bagyo ang sumira sa kanilang bukirin. Namatay ang kanyang asawa dahil sa matinding karamdaman na hindi nila naipagamot. Pagkaraan lamang ng ilang taon, lumuwas ang kanyang anak sa lungsod upang maghanap ng magandang kinabukasan. Hindi na ito muling nagbalik. Unti-unting nawala ang lahat ng mayroon si Mang Jose. Naibenta ang kanyang lupain upang mabayaran ang mga utang. Wala na siyang tahanan. Wala ring kamag-anak na maaaring takbuhan. Kaya natuto siyang mabuhay sa lansangan. Hindi siya kailanman naging magnanakaw. Hindi rin siya nanloko ng kapwa. Kapag may nag-abot ng pagkain, taos puso siyang nagpapasalamat. Kapag wala naman, tiniis niya ang gutom ng hindi nagrereklamo. Naniniwala pa rin siyang darating ang araw na muli siyang ngingitian ng kapalaran. Subalit habang lumilipas ang panahon, tila unti-unti ring nawawala ang pag-asang iyon. Sa araw na yon, halos buong maghapon siyang naglakad. Wala siyang nakuhang limos sa mga bayan na kanyang dinaanan. Pagsapit ng hapon ay nanghihina na siya. Namimilog ang kanyang paningin. Nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Pakiramdam niya ay anumang sandali ay babagsak na siya sa gitna ng daan. Nang mapansin niya ang isang napakalaking puno ng mangga sa gilid ng lumang kagubatan, napangiti siya ng bahagya. Hindi ito karaniwang puno. Napakalawak ng mga sanga nito, napakakapal ng mga dahon. Kahit nasa kalagitnaan ng tag-init, tila malamig ang hanging umiikot sa paligid nito. Hindi niya alam kung bakit, ngunit kakaiba ang pakiramdam ng lugar. Tahimik, mapayapa. Parang may hindi maipaliwanag na kapangyarihang nagmumula rito. Lumapit siya sa puno. Inilapag niya ang kanyang lumang supot na naglalaman lamang ng isang basyong bote ng tubig at isang punit na kumot. Dahan-dahan siyang umupo sa ugat ng puno. Napabuntong hininga siya. Salamat! Mahina niyang bulong na para bang nagpapasalamat sa puno dahil sa lilim na ibinigay nito. Makalipas ang ilang sandali ay nakatulog siya dahil sa sobrang pagod. Habang siya ay mahimbing na natutulog, isang malamig na hangin ang biglang umihip. Unti-unting gumalaw ang mga dahon ng puno kahit walang bagyo. Isa-isang nahulog ang ilang dahon, ngunit sa halip na tuluyang bumagsak sa lupa ay tila lumutang ang mga ito sa hangin. May mahinang liwanag na nagsimulang kumislap sa pagitan ng mga sanga. Hindi ito napansin ni Mang Jose na natili siyang mahimbing sa kanyang pagtulog. Sa kailaliman ng puno ay tila may isang matandang tinig na marahang nagsalita. Matagal kitang hinintay. Lumipas ang ilang minuto. Unti-unting lumakas ang kakaibang liwanag. Pagkatapos ay muli itong nawala. Parang walang nangyari. Pagsapit ng dapit hapon ay nagising si Mang Jose. Pakiramdam niya ay tila nawala ang pagod na bumabalot sa kanyang katawan. Nagulat siya.
Hindi na sumasakit ang kanyang likod. Hindi na rin mabigat ang kanyang dibdib para bang ilang taon siyang nakapagpahinga. Napatingin siya sa napakalaking puno. Marahil ay napakasarap lang talaga ng lilim mo. Nakangiting sabi niya. Tumayo siya. Napansin niyang may isang hinog na mangga sa kanyang paanan. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Pagtingala niya sa puno, ay wala naman siyang nakitang bungang nakasabit sa bahaging nasa itaas niya. Naguguluhan man, ay pinulot niya ang mangga. Napakabango nito. Hindi pa siya nakakakita ng ganitong uri ng mangga. Makintab ang balat nito na tila may bahagyang gintong kinang kapag tinatamaan ng liwanag ng araw. Nagdasal muna siya bago ito kinain. Sa unang kagat pa lamang ay nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi lamang ito matamis. May kakaiba itong lasa na tila nagbibigay ng panibagong lakas sa kanyang katawan. Unti-unting nawala ang kanyang matinding gutom. Naramdaman niyang tila bumalik ang sigla sa kanyang mga kalamnan. Napaluha siya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matagal na panahon. Ngayon lamang siya muling nakakain ng pagkaing nagbigay hindi lamang ng kabusugan, kundi ng pag-asa. Lumuhod siya sa harap ng puno. Kung sino man ang nagbigay nito, maraming salamat. Hindi niya alam na sa likuran ng napakalaking puno ay may isang pares ng mapayapang matang tahimik na nagmamasid sa kanya. Isang matandang nilalang na nababalutan ng mapusyaw na liwanag ang marahang ngumiti. Ang taong marunong magpasalamat kahit sa pinakamaliit na biyaya ang siyang karapat-dapat tumanggap ng mas malalaking himala. Hindi narinig ni Mang Jose ang mga salitang iyon. Tahimik niyang kinuha ang natitirang bahagi ng mangga at itinabi ang buto nito sa paanan ng puno. Hindi ko ito itatapon, mahina niyang sabi. Bawat biyayang natanggap ay dapat igalang. Muling umihip ang malamig na hangin. Sa pagkakataong ito ay tila sumang-ayon ang mahiwagang puno sa kanyang sinabi. Hindi pa alam ni Mang Jose na ang simpleng pagpapahinga niya sa ilalim ng mahiwagang mangga ang magiging simula ng isang pambihirang paglalakbay. Isang paglalakbay na magbabago, hindi lamang sa kanyang kapalaran, kundi maging sa buhay ng maraming taong makikilala niya sa mga susunod na araw. Madilim pa ang kalangitan nang magising si Mang Jose sa ilalim ng napakalaking puno ng mangga. Ang malamig na simoy ng hangin ay marahang humahaplos sa kanyang mukha, habang ang mga unang sinag ng araw ay unti-unting sumisilip sa pagitan ng makakapal na dahon. Napaupo siya at napatingin sa paligid. Tahimik ang kagubatan. Tanging huni ng mga ibon at lagaslas ng hangin ang maririnig. Sa loob ng maraming taon ng kanyang paglalagalag, ngayon lamang siya nakaranas ng ganitong katahimikan. Napangiti siya. Maraming salamat sa isa pang umaga, mahina niyang sambit. Bago siya umalis, maingat niyang pinulot ang ilang tuyong dahon at inilagay sa isang tabi upang maging malinis ang paligid ng puno. Wala namang nag-utos sa kanya. Ginawa niya iyon bilang pasasalamat sa lilim at pahingang ibinigay sa kanya ng mahiwagang mangga. Pagkatapos ay yumuko siya sa puno. Kung loloobin ng Diyos, babalik pa ako rito. Tahimik siyang naglakad patungo sa pinakamalapit na baryo. Habang naglalakad, napansin niyang tila magaan ang kanyang katawan. Hindi na sumasakit ang kanyang mga tuhod na matagal na niyang iniinda. Ang kanyang paningin ay mas malinaw at ang dating mabilis na paghingal ay tila nawala. Hindi niya maipaliwanag ang nangyayari. Nang makarating siya sa baryo, nakita niyang nagkakagulo ang ilang tao sa tapat ng isang maliit na kubo. Anong nangyari? Tanong niya sa isang matanda. Ang apo ni Aling Rosa ay may mataas na lagnat mula pa kagabi. Walang manggagamot na makapunta dahil sa lakas ng ulan kagabi. Lumapit si Mang Jose. Sa loob ng kubo ay nakita niya ang isang batang lalaki na nanginginig sa matinding lagnat. Sa tabi nito ay nakaupo ang lola nitong umiiyak.
habang paulit-ulit na pinupunasan ang noo ng bata. Napabuntong hininga si Mang Jose. Wala akong maitutulong, pero maaari ba akong magdasal? Tumango ang matanda. Lumuhod si Mang Jose sa tabi ng higaan ng bata at taimtim na nanalangin. Hinihiling ko po ang inyong habag. Kung maaari, pagalingin ninyo ang batang ito. Habang nakayuko siya, isang dahong kulay ginto ang dahan-dahang nahulog mula sa kanyang balikat. Hindi niya napansin iyon. Maging ang mga tao sa loob ng kubo ay hindi rin ito nakita. Marahang lumapat ang dahon sa noo ng bata bago tuluyang naglaho na parang hamog. Ilang sandali ang lumipas. Unti-unting humupa ang mabilis na paghinga ng bata. Ang namumulang mukha nito ay naging normal. Makalipas ang ilang minuto, ay iminulat nito ang kanyang mga mata. Lola, napahagulgol sa tuwa ang matanda. Gising na siya. Isa-isang napanganga ang mga taong nasa loob ng kubo. Wala na ang lagnat. Mainit pa kanina ang katawan niya. Himala. Napaatras si Mang Jose. Hindi ako ang may gawa niyan. Paulit-ulit siyang umiling. Ang Diyos lamang ang dapat pasalamatan, ngunit hindi nawala ang pagtataka ng lahat. Maya-maya ay iniabot ni Aling Rosa ang isang maliit na supot ng bigas at ilang pirasong tinapay. Wala kaming maraming maibibigay, pero sana ay tanggapin mo ito. Nag-atubili si Mang Jose. Hindi ko po kailangan ng kapalit. Hindi ito kabayaran, sagot ng matanda habang nakangiti. Ito ay pasasalamat. Tinanggap niya ang pagkain. Bago siya umalis, hinati niya ang tinapay at ibinigay ang kalahati sa 2 batang pulubi na kanyang nadatnan sa labas ng baryo. Mas kailangan ninyo ito, pero kayo po, may sapat na ako. Hindi niya alam na may isang matandang lalaki ang tahimik na nakamasid sa kanya mula sa malayo. Nakasuot ito ng simpleng puting kasuotan at may hawak na tungkod. Nang makaalis si Mang Jose, bahagyang ngumiti ang matanda. Hindi siya nagbago. Sa kabila ng gutom at kahirapan, inuuna pa rin niya ang iba. Unti-unti itong naglaho sa hangin na parang usok. Samantala, muling naglakad si Mang Jose pabalik sa kagubatan bago lumubog ang araw. Pagdating niya sa mahiwagang puno ng mangga, napansin niyang may 3 hinog na bunga na nakapatong sa mismong ugat ng puno. Napakunot ang kanyang noo. Kaninang umaga ay wala naman ang mga ito. Lumapit siya. Katulad ng nauna, ang mga mangga ay may bahagyang gintong kinang at napakabango. Hindi siya kumuha agad. Sa halip ay nagsalita siya. Kung para sa akin ang mga ito, salamat. Kung hindi, ihintayin ko ang tunay na may-ari. Ilang sandali ang lumipas. Isang banayad na hangin ang umihip. Isa sa mga bunga ang gumulong papalapit sa kanyang paanan. Napangiti si Mang Jose. Dahil dyan, isa lamang ang kukunin ko. Iniwan niya ang 2 pang mangga sa ilalim ng puno. Habang kumakain siya ng isang bunga, muli niyang naramdaman ang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang katawan. Ngunit sa pagkakataong ito ay may mahinang tinig siyang narinig. Ang pusong marunong makontento ay lalo pang pagpapalain. Napalingon siya sa paligid. Wala namang tao. Tahimik na lamang siyang napatingala sa makapal na mga sanga ng mahiwagang mangga. Hindi pa rin niya alam na unti-unti nang sinusubok ng puno ang kanyang kabutihan, kababaang loob at katapatan. At ang bawat tamang pasyang ginagawa niya ay naglalapit sa kanya sa isang lihim na matagal nang nakatago sa kailaliman ng mahiwagang kagubatan. Lumipas ang ilang araw na naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ni Mang Jose ang pagdalaw sa mahiwagang puno ng mangga. Tuwing umaga ay lumalabas siya upang maghanap ng makakain o tumulong sa mga tao sa kalapit na baryo. Pagsapit naman ng dapit hapon, bumabalik siya sa ilalim ng punong naging kanlungan niya. Hindi niya ito itinuring na pag-aari. Sa halip, inalagaan niya ang paligid nito.
Pinupulot niya ang mga tuyong sanga, nililinis ang mga nalaglag na dahon, at sinisigurong walang taong sisira sa katahimikan ng lugar. Isang umaga, habang nagwawalis siya gamit ang isang mahabang sanga ng niyog, may narinig siyang tinig mula sa likuran. "Matanda, bakit mo nililinis ang lugar na hindi naman sayo?" Lumingon siya. Isang binatang mangangahoy ang nakatayo roon. May pasan itong palakol at halatang pagod sa maghapong paghahanap ng kahoy. Ngumiti si Mang Jose. "Hindi kailangang maging akin ang isang lugar upang alagaan ko ito." Napakunot ang noo ng binata. "Anong ibig mong sabihin?" "Kapag may isang punong nagbibigay ng lilim sa pagod na tao, nararapat lamang na suklian yun ng paggalang." Napayuko ang binata. Hindi na ito nagsalita at tahimik na umalis. Pagsapit ng tanghali, habang nagpapahinga si Mang Jose sa ilalim ng puno, isang malamig na simoy ng hangin ang muling umihip. Kasabay nito ang marahang paggalaw ng mga sanga. Unti-unting bumukas ang liwanag sa pagitan ng mga dahon. Sa unang pagkakataon, malinaw niyang nakita ang isang matandang lalaki na nakasuot ng mahabang puting kasuotan. Mahaba ang buhok nito, maputi ang balbas, at may hawak na tungkod na yari sa kahoy ng mangga. Hindi natakot si Mang Jose, sa halip ay magalang siyang tumayo. "Magandang araw po," ngumiti ang matanda. "Magandang araw rin, Jose." Nagulat siya. "Kilala ninyo po ako?" "Matagal na kitang kilala. Lahat ng taong dumadaan sa punong ito ay kilala ko." Tahimik na nakinig si Mang Jose. "Ako ang tagapagbantay ng mahiwagang manggang ito." Hindi agad nagsalita si Mang Jose. Hindi niya alam kung panaginip lamang ba ang kanyang nakikita o tunay na nangyayari ang lahat. Ngunit daman niyang walang masamang hangarin ang matanda. Marami nang dumating dito sa loob ng napakaraming taon, patuloy ng matanda. May mga naghukay sa paligid ng puno dahil akala nila ay may kayamanang nakabaon. May mga nagtangkang putulin ito upang ibenta ang kahoy. May mga nais kunin ang lahat ng bunga upang yumaman. Tanging iisa lamang ang hindi humingi ng anumang kapalit. Tahimik na yumuko si Mang Jose. "Hindi ko po alam ang inyong tinutukoy." "Ikaw iyon." Napatingin siya sa matanda. "Noong una kang dumating, gutom ka, pagod ka, wala kang matulugan. Ngunit ni minsan ay hindi ka humingi ng himala. Nagpasalamat ka lamang sa lilim." Napaluha si Mang Jose. "Sanay na po akong mawalan. Pero hindi po ako sanay na mawalan ng utang na loob." Ngumiti ang matandang tagapagbantay. Iyan ang dahilan kung bakit pinili ka ng puno. Biglang lumiwanag ang buong paligid. Isa-isang nagsimulang mamukadkad ang maliliit na bulaklak sa paligid ng punong mangga. Maging ang mga ibon ay dumapo sa mga sanga nito na tila nakikibahagi sa kakaibang sandali. Inilapit ng matanda ang kanyang tungkod sa puno. Mula sa katawan ng punong mangga ay lumitaw ang isang maliit na sisidlang yari sa makinis na kahoy. Iniabot niya ito kay Mang Jose. "Anong laman nito?" tanong niya. "Buksan mo." Maingat niya itong binuksan. Sa loob ay may 7 buto ng mangga, ngunit hindi pangkaraniwan ang mga ito. Ang bawat isa ay may bahagyang gintong liwanag. "Nais ko po bang itanim ang mga ito?" Tumango ang matanda. Kapag ang isang buto ay itinanim ng taong may malinis na puso, tutubo ito bilang punong magbibigay ng pag-asa. Ngunit kung ito ay mapunta sa taong sakim, mananatili lamang itong ordinaryong buto. Mahigpit na hinawakan ni Mang Jose ang sisidlan. "Iingatan ko po ito. Tandaan mo, ang tunay na himala ay hindi nasusukat sa dami ng kayamanan, kundi sa dami ng pusong natutulungang bumangon." Pagkasabi nito ay unti-unting naglaho ang matandang tagapagbantay. Kasabay niyang naglaho ang liwanag, muling naging payapa ang kagubatan. Matagal na nakatayo si Mang Jose. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Maya-maya ay maingat niyang isinilid ang sisidlan
sa kanyang lumang supot. Hindi ko ito gagamitin para sa sarili ko. Mahina niyang wika. Kung ito man ay biyaya, dapat itong ibahagi sa mga higit na nangangailangan. Mula sa malayo, isang pares ng matang puno ng kasakiman ang nakamasid sa kanya. Isang mayamang mangangalakal ang nagkataong dumaan sa gilid ng kagubatan at nasaksihan ang paglabas ng mahiwagang liwanag. Hindi pangkaraniwan ang matandang pulubing iyon. Bulong niya sa sarili, kung may lihim siyang kayamanan, dapat ay mapasakamay ko yun. Hindi alam ni Mang Jose na sa kanyang pag-uwi ay may isang taong magsisimulang sumunod sa bawat niyang hakbang. At kasabay ng pagdating ng mga biyaya ay magsisimula na rin ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang katapatan at kabutihan. Maagang maaga pa lamang ay nagising na si Mang Jose sa ilalim ng mahiwagang puno ng mangga. Habang dahan-dahan niyang tinutupi ang kanyang lumang kumot, hindi niya napansin na may mga matang lihim na nagmamasid sa kanya mula sa likod ng makapal na mga puno. Ito ay ang mayamang mangangalakal na nakakita sa mahiwagang liwanag noong nakaraang gabi. Ang kanyang pangalan ay Don Arturo. Kilalang kilala siya sa mga karatig bayan dahil sa kanyang malalawak na lupain at maraming negosyo. Ngunit higit sa lahat, kilala rin siya sa kanyang kasakiman. Para sa kanya, ang bawat bagay ay may katumbas na halaga at ang lahat ay maaaring bilhin ng salapi. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita niyang inilabas ni Mang Jose ang maliit na sisidlang yari sa kahoy. Maingat niya itong hinawakan at muling itinago sa kanyang supot. Naningkit ang mga mata ni Don Arturo. Iyan ang nakita kong ibinigay ng matandang lalaki. Bulong niya sa sarili. Tiyak na mahalaga ang laman ni Ian. Hindi niya alam na ang matandang lalaking nakita niya ay ang tagapagbantay ng mahiwagang mangga. Tahimik na umalis si Mang Jose patungo sa baryo. Gaya ng nakagawian, tumulong siya sa mga taong nangangailangan. Tinulungan niyang magbuhat ng mga sako ng palay ang isang matandang mag-asawa. Nagigib siya ng tubig para sa isang biyudang hirap maglakad. At ang kaunting pagkaing natanggap niya bilang pasasalamat ay muli niyang ibinahagi sa 2 batang ulila. Habang pinagmamasdan ito ni Don Arturo, lalo siyang nagtaka. Bakit hindi niya ginagamit ang kayamanan niya? Kung ako ang may hawak ng lihim na yon, matagal na akong yumaman ng husto. Pagsapit ng hapon ay nagpasya siyang lapitan si Mang Jose. Magandang hapon, magalang niyang bati. Napalingon si Mang Jose at ngumiti. Magandang hapon din po. Ako si Don Arturo. Napansin kong matagal ka nang nagpapahinga sa kagubatang ito. Opo. Wala ka bang sariling bahay? Wala na po. Kung ganoon, sasama ka na lamang sa akin. Bibigyan kita ng matutuluyan at pagkain. Nagpasalamat si Mang Jose. Napakabuti po ng inyong alok. Ngunit ilang sandali siyang natahimik. Subalit hindi ko po maaaring iwan ang punong ito. Bahagyang nagulat si Don Arturo. Isang puno lamang iyan. Umiling si Mang Jose. Hindi po. Dito ko muling natutunang umasa. Dito ako tinanggap nang wala akong kahit ano. Hindi na nagpumilit si Don Arturo. Sa halip ay ngumiti siya. Nauunawaan ko. Ngunit sa kanyang isipan ay ibang plano ang nabubuo. Kinagabihan, nang mahimbing nang natutulog si Mang Jose, palihim na bumalik si Don Arturo kasama ang 2 niyang tauhan. Hanapin ninyo ang sisidlan. Mahina niyang utos. Maingat silang lumapit sa natutulog na matanda. Ngunit bago pa man nila mahawakan ang lumang supot, biglang umihip ang napakalakas na hangin. Nag-ingay ang mga dahon ng mahiwagang mangga. Kasunod nito ay kumulog kahit maliwanag ang kalangitan. Nagkatinginan ng 3. Ano iyon? Maya-maya ay nagsimulang gumalaw ang malalaking ugat ng puno. Unti-unti nitong hinarangan ang daan palabas. Napaatras ang mga tauhan. Don Arturo, parang may kakaiba rito. Huwag kayong matakot. Ngunit hindi pa man niya natatapos ang kanyang sasabihin
ay isa-isang nahulog ang mga hinog na mangga sa kanilang harapan. Sa paglapag ng bawat bunga sa lupa, ay tila lumilikha ito ng maliliit na sinag ng liwanag. Unti-unting bumalot ang makapal na hamog sa buong paligid. Hindi na makita ng tatlo ang isa't isa. "Nasaan kayo?" sigaw ng isa. "Hindi ko kayo makita." Nataranta sila. Nagkanya-kanya sila ng takbo upang makatakas. Ilang minuto ang lumipas. Nang mawala ang hamog, natagpuan na lamang nila ang kanilang mga sarili sa labas ng kagubatan. Hingal na hingal ang tatlo. "Anong nangyari?" tanong ng isang tauhan. Tahimik lamang si Don Arturo. Ngayon ay naniniwala na siyang tunay ngang mahiwaga ang punong yon. Ngunit sa halip na matakot, lalo lamang siyang naging sakim. "Kung mas makapangyarihan ang lihim na iyon kaysa sa aking inaakala," bulong niya, "lalo ko itong dapat mapasakamay." Samantala, nagising si Mang Jose kinaumagahan. Nagulat siya nang makitang may mga bakas ng paa sa paligid ng puno. May naputol ding ilang damo na tila may mga taong dumaan doon sa kalaliman ng gabi. Tahimik siyang napayuko. Hindi sana masira ang kapayapaang mayroon ng lugar na ito. Habang sinasabi niya iyon, isang hinog na mangga ang muling nahulog sa kanyang tabi. Napangiti siya. "Maraming salamat." Hindi niya alam na pinoprotektahan na siya ng mahiwagang puno mula sa mga taong may masamang balak. At sa kabilang panig ng kagubatan, nagsimula ng magtipon si Don Arturo at ang kanyang mga tauhan upang bumuo ng isang mas malaking plano. Isang planong maaaring magdala ng panganib hindi lamang kay Mang Jose, kundi maging sa mahiwagang punong matagal nang nagbabantay sa kagubatan. Mula nang mangyari ang kakaibang pangyayari sa ilalim ng mahiwagang puno ng mangga, naging mas maingat si Mang Jose. Bagaman hindi niya alam na may mga taong nagtatangkang nakawin ang lihim ng puno, dama niyang may pagbabago sa paligid. Mas malamig ang simoy ng hangin tuwing gabi, at tila mas mapagmatsyag ang mga ibong naninirahan sa mga sanga nito. Isang umaga, habang pinagmamasdan niya ang maliit na sisidlang kaloob ng tagapagbantay, muli niyang nakita ang 7 mahiwagang buto ng mangga. Kumikislap ang mga ito sa banayad na liwanag ng araw. Naalala niya ang sinabi ng matandang tagapagbantay. Kapag ang isang buto ay itinanim ng taong may malinis na puso, tutubo ito bilang punong magbibigay ng pag-asa. Mahigpit niyang isinara ang sisidlan. Hindi ito dapat manatiling nakatago habang maraming naghihirap, bulong niya sa sarili. Sa araw ding iyon ay nagtungo siya sa isang maliit na baryong matagal nang tinatamaan ng tagtuyot. Halos matuyo na ang mga palayan at ang mga magsasaka ay nawawalan na ng pag-asa. Sa gilid ng baryo ay nakilala niya ang isang biyudang nagngangalang Aling Pilar. Kasama nito ang 2 apo na kapwa payat at nanghihina dahil sa kakulangan ng pagkain. "Magandang araw po," magalang na bati ni Mang Jose. Ngumiti si Aling Pilar, ngunit bakas ang lungkot sa kanyang mukha. "Magandang araw rin. Pasensya ka na at wala kaming may aalok na pagkain," umiling si Mang Jose. "Hindi po ako naparito upang humingi." Nag-usap sila ng matagal. Nalaman niyang ilang buwan nang hindi umuulan sa kanilang bukirin. Unti-unti nang namamatay ang mga tanim at marami ng pamilya ang nag-iisip na lisanin ng baryo. Habang nakikinig si Mang Jose, lalong tumibay ang kanyang pasya. Kinuha niya ang sisidlan at marahang inilabas ang isa sa 7 buto. "Inay, maaari po ba akong magtanim sa inyong lupa?" Nagulat si Aling Pilar. "Isang buto lamang yan, iho. Paano tayo matutulungan yan?" Ngumiti si Mang Jose. "Hindi ko rin po alam. Ngunit naniniwala akong ang bawat mabuting bagay ay nagsisimula sa isang maliit na binhi. Magkasama nilang hinukay ang tuyong lupa. Maingat niyang inilagay ang mahiwagang buto at tinabunan ito ng lupa. Pagkatapos ay lumuhod siya at taimtim na nanalangin.
Hinihiling ko pong pagpalain ninyo ang lupaing ito, naway maging simula ito ng panibagong pag-asa para sa mga taong matagal nang nagtitiis. Tahimik ang buong paligid. Walang nangyari. Napatingin ang ilang magsasaka at bahagyang napailing. Sayang lamang ang oras, bulong ng isa. Ngunit hindi nasaktan si Mang Jose. Tumayo siya at ngumiti. Ang pag-asa ay hindi laging agad nakikita. Bago siya umalis, iniabot ni Aling Pilar ang isang pirasong kamoteng kahoy. Ito lamang ang natitira sa amin. Tumanggi si Mang Jose. Mas kailangan ninyo po iyan, ngunit iginiit ng matanda. Ang taong nagbibigay ng pag-asa ay nararapat ding makatanggap ng kabutihan. Tinanggap niya ang munting handog at nagpasalamat. Kinagabihan, bumalik siya sa ilalim ng mahiwagang puno ng mangga. Tahimik siyang naupo habang nakatingala sa makakapal na sanga. Mahal na tagapagbantay, mahina niyang wika. Kung tama ang ginawa ko, sana ay maging mabuti ang bunga nito. Muling umihip ang malamig na hangin. Kasabay nito ay marahang kumislap ang mga dahon ng mahiwagang puno. Sa kabilang dako ng kagubatan, lihim na pinagmamasdan ni Don Arturo ang bawat kilos ni Mang Jose. Nakita niyang may itinanim itong isang buto. Hindi pala kayamanan ang nasa sisidlan, bulong niya. Ngunit kung mahiwaga ang mga butong iyon, tiyak na maaari pa rin akong yumaman. Isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tinawag niya ang kanyang mga tauhan. Bukas ng gabi, susundan natin ang matandang pulubi. Hindi tayo uuwi hangga't hindi natin nakukuha ang natitirang mga buto. Samantala, sa baryo ni Aling Pilar, walang nakapansin na sa ilalim ng lupang pinagtamnan ni Mang Jose ay unti-unting sumibol ang isang maliit na ugat na kumikislap sa kulay gintong liwanag. Ang unang binhi ng pag-asa ay nagsimula ng mabuhay. At kasabay nito, papalapit na rin ang pinakamabigat na pagsubok na haharapin ni Mang Jose. Lumipas ang 3 araw mula nang itanim ni Mang Jose ang unang mahiwagang binhi sa lupain ni Aling Pilar. Sa paningin ng mga tao ay tila walang nagbago. Nanatiling tuyo ang lupa, nanlalamig ang pag-asa ng mga magsasaka at patuloy na sumisikat at lumulubog ang araw na walang dalang ulan. Ngunit si Mang Jose ay hindi nawala ng pananampalataya. Araw-araw niya silang dinadalaw. Hindi siya nagdadala ng salapi o mamahaling regalo. Sa halip, tumutulong siyang maglinis ng mga bukirin, maghakot ng tubig mula sa malayong balon, at mag-ayos ng mga sirang bakod. Kung hindi pa dumarating ang himala, wika niya sa mga magsasaka, huwag nating hayaang mamatay ang ating sipag. May ilan na humanga sa kanyang mga salita, ngunit mayroon ding nagduda. Matanda na siya, bulong ng isang lalaki. Umaasa lamang siya sa mga kwentong hindi naman totoo. Narinig iyon ni Mang Jose, ngunit ngumiti lamang siya. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Nang gabing iyon, bumalik siya sa ilalim ng mahiwagang puno ng mangga. Habang siya ay tahimik na nakaupo, muling lumitaw ang matandang tagapagbantay. Ang kanyang anyo ay nababalutan ng banayad na liwanag at ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Jose! Malumanay nitong sabi. Agad na tumayo si Mang Jose at yumuko bilang paggalang. Magandang gabi po. Napansin kong ibinigay mo ang unang binhi sa mga taong nangangailangan. Opo. Hindi mo ba naisip na itanim iyon para sa sarili mong kapakanan? Umiling si Mang Jose. Marami na po akong naranasang mawalan. Ngunit kung may pagkakataon akong maging dahilan upang hindi maranasan yon ng iba, pipiliin ko po iyon. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa mukha ng tagapagbantay. Iyan ang sagot na inaasahan kong marinig. Iniabot niya ang kanyang tungkod sa lupa. Biglang umusbong ang isang maliit na bukal ng malinaw na tubig sa paanan ng mahiwagang puno. Uminom ka. Lumuhod si Mang Jose at uminom mula sa bukal.
Pagdampi pa lamang ng malamig na tubig sa kanyang mga labi, ay naramdaman niyang tila nawala ang lahat ng pagod sa kanyang katawan. Ang dati niyang pananakit ng mga kasukasuan ay tuluyan ng naglaho. Hindi ito gantimpala, sabi ng tagapagbantay. Ito ay lakas na kakailanganin mo sa mga darating na pagsubok. Napakunot ang noo ni Mang Jose. May darating po bang panganib? Tumango ang matanda. Ang kabutihan ay laging sinusundan ng inggit. Huwag mong kalilimutang ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa himala, kundi sa puso ng taong gumagawa ng tama. Pagkasabi nito, ay unti-unti na namang naglaho ang tagabambo, ang tagapagbantay. Samantala, sa malaking bahay ni Don Arturo, abala ang mayamang mga ngalakal sa pagpaplano. Sa harap niya ay nakalatag ang isang lumang mapa ng kagubatan. Bukas ng gabi, wika niya sa kanyang mga tauhan, paliligiran natin ang puno. Kapag nakuha natin ang sisidlan, magiging atin ang lahat ng kapangyarihan nito. Tumango ang mga tauhan. Wala ni isa sa kanila ang nakaaalam na ang mahiwagang puno ay hindi nagbibigay ng biyaya sa taong pinaghaharian ng kasakiman. Kinabukasan, maagang nagtungo si Mang Jose sa baryo ni Aling Pilar. Pagdating niya roon ay napansin niyang maraming tao ang nagtitipon sa gitna ng bukirin. Nangyari na, masayang sigaw ng isang bata. Mabilis siyang lumapit. Sa mismong lugar kung saan niya itinanim ang mahiwagang binhi ay sumibol ang isang munting punla ng mangga. Hindi ito karaniwang punla. Ang mga dahon nito ay luntian na may bahagyang gintong kinang. Sa paligid nito ay naging mamasa-masa ang dating tuyong lupa. Napaluha si Aling Pilar. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, basa na muli ang aming lupa. Isa-isang napangiti ang mga magsasaka. Unti-unting bumalik ang pag-asa sa kanilang mga puso. Ngunit mula sa malayong burol, tahimik na pinagmamasdan ni Don Arturo ang nangyayari. Nagningning ang kanyang mga mata sa kasakiman. Totoo nga ang kapangyarihan ng mga buto. Hindi na ako maghihintay. Ngayong gabi, kukunin ko ang natitirang 6 na binhi. Habang papalubog ang araw, walang kamalay-malay si Mang Jose na ang gabi ring iyon ang magsisilbing simula ng pinakamapanganib na laban upang maprotektahan ang mahiwagang biyayang ipinagkatiwala sa kanya. Tahimik na bumalot ang dilim sa kagubatan. Ang maliwanag na buwan ay bahagyang natatakpan ng makakapal na ulap, habang ang malamig na hangin ay marahang dumaraan sa mga sanga ng mahiwagang puno ng mangga. Matapos ang maghapong pagtulong sa mga magsasaka, bumalik si Mang Jose sa kanyang munting kanlungan. Inilapag niya ang kanyang lumang supot sa paanan ng puno at lumuhod upang magpasalamat. Maraming salamat sa isa na namang araw. Sana'y patuloy mong gabayan ang mga taong nawawalan ng pag-asa. Pagkatapos ng kanyang panalangin, ay sumandal siya sa malaking ugat ng puno at unti-unting nakatulog. Hindi niya alam na sa kabilang panig ng kagubatan ay papalapit na sina Don Arturo at ang 4 niyang tauhan. Lahat sila ay may dalang mga lampara, lubid at mga sako. Huwag kayong gagawa ng ingay. Mahinang utos ni Don Arturo. Kapag nakuha natin ang sisidlan, aalis agad tayo. Tahimik silang sumulong. Habang papalapit sila sa puno, napansin nilang kakaiba ang paligid. Hindi maririnig ang huni ng mga kuliglig, walang ibong lumilipad. Maging ang hangin ay tila biglang tumigil. Isa sa mga tauhan ang napalunok. Don Arturo, parang may nagmamasid sa atin. Walang dapat katakutan. Matigas niyang sagot. Isa lamang itong matandang puno. Ilang hakbang pa ang kanilang isinulong. Ngunit sa mismong sandaling aabutin na sana ng isang tauhan, ang supot ni Mang Jose, biglang kumislap ang buong paligid. Nagliwanag ang katawan ng mahiwagang puno. Isa-isang nagsimulang kumislap ang mga dahon nito na tila mga bituin sa kalangitan. Kasunod nito ay umihip ang napakalakas na hangin. Napaatras ang mga tauhan.
Ano ito? Mula sa mga ugat ng puno ay unti-unting lumitaw ang isang matandang lalaki. Suot nito ang puting kasuotan na tila hinabi mula sa liwanag ng buwan. Ito ang tagapagbantay ng mahiwagang mangga. Hindi makapagsalita ang mga lalaki. Tanging si Don Arturo ang naglakas loob na humakbang. Ikaw ba ang nagbabantay sa kayamanang ito? Tahimik na tumingin sa kanya ang matanda. Walang kayamanang nakatago rito. Nariyan ang tunay na kayamanan, sagot ni Don Arturo habang itinuro ang supot ni Mang Jose. Doon nakatago ang mga mahiwagang binhi. At karapat dapat lamang na mapasakamay yun ng taong marunong gumamit ng kapangyarihan. Mabagal na umiling ang tagapagbantay. Ang kapangyarihan ay hindi ibinibigay sa taong naghahangad lamang ng sariling kapakinabangan. Napangisi si Don Arturo. Hindi ako naniniwala sa mga aral na yan. Ang mundo ay para sa malalakas. Tingnan mo ang pulubing iyan. Wala siyang bahay. Wala siyang salapi. Bakit siya pa ang pinili? Tahimik na sumagot ang tagapagbantay. Sapagkat hindi niya kailanman hinangad ang biyaya para sa sarili. Ang puso niyang marunong magbigay ang dahilan kung bakit siya pinagkatiwalaan. Nagalit si Don Arturo. Ibigay mo sa akin ang mga binhi. Bigla siyang sumugod upang kunin ang supot. Ngunit bago pa niya ito mahawakan, mabilis na gumalaw ang makakapal na ugat ng puno. Hindi siya sinaktan ng mga ito. Sa halip, maraan lamang siyang pinigilan sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga tauhan ay nagtangkang tumulong, ngunit isa-isa rin silang napigilan ng mga ugat. Takot na takot silang napatingin sa matandang tagapagbantay. Hindi namin alam, nanginginig na sabi ng isa. Patawarin ninyo kami. Unti-unting lumuwag ang pagkakahawak ng mga ugat sa mga tauhan, ngunit nanatiling nakatayo si Don Arturo. Hindi pa rin sumusuko. Kung hindi ngayon, babalik ako. Sa sandaling iyon ay nagising si Mang Jose. Nagulat siya nang makita ang nangyayari. Anong nangyari rito? Lumapit siya sa tagapagbantay. Huwag ninyo silang saktan. Napatingin ang matanda sa kanya. Sinubukan nilang kunin ang ipinagkatiwala sa'yo. Tumango si Mang Jose. Alam ko po. Ngunit kung sasaktan natin sila, wala po tayong pinagkaiba sa kanila. Napayuko ang tagapagbantay. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan ng umurong ang mga ugat ng puno. Malaya na sina Don Arturo at ang kanyang mga tauhan. Hindi makapaniwala ang mga ito. Pinakakawalan ninyo kami? Tanong ni Don Arturo. Sumagot si Mang Jose. Ang kapatawaran ay pagkakataong magbago. Huwag na kayong bumalik upang gumawa ng masama. Sandaling natahimik si Don Arturo. Wala siyang nasabi. Tumalikod siya at mabilis na umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Habang naglalakad palabas ng kagubatan, magkahalong hiya at galit ang kanyang nararamdaman. Samantala, tumingin ang tagapagbantay kay Mang Jose. Muli mong pinili ang habag kaysa paghihiganti. Mas lalo kang naging karapat-dapat. Mula sa katawan ng mahiwagang puno ay dahan-dahang nahulog ang isang bunga ng mangga na may pambihirang gintong liwanag. Hindi ito tulad ng mga naunang bunga. Mas maliwanag ang kinang nito at tila may init na nagmumula sa loob. Iniabot iyon ng tagapagbantay kay Mang Jose. Panahon na upang malaman mo ang tunay na layunin ng mahiwagang mangga. Tahimik na tinanggap ni Mang Jose ang mahiwagang bunga. Hindi pa niya alam na ang prutas na hawak niya ay magbubukas ng lihim na daan patungo sa pinakamatandang hiwaga ng kagubatan, isang lihim na magbabago sa kanyang buhay at sa kapalaran ng buong lupain. Madaling araw nang magising si Mang Jose. Tahimik pa ang buong kagubatan at ang hamog ay nakabalot sa damuhan na tila isang manipis na puting kumot. Sa kanyang tabi ay naroon pa rin ang mahiwagang bungang mangga na ipinagkaloob ng tagapagbantay noong nakaraang gabi. Hindi ito nawala ng liwanag.
Sa halip, tila mas naging maliwanag pa ang gintong kinang nito habang unti-unting sumisikat ang araw. Maingat niya itong hinawakan. Hindi ko pa rin alam kung ano ang dapat kong gawin sa'yo. Mahina niyang bulong. Sa sandaling iyon ay muling lumitaw ang matandang tagapagbantay. Hindi mo kailangang kainin ang bungang iyan. Nagulat si Mang Jose ngunit agad na yumuko. Magandang umaga po. Magandang umaga rin, Jose. Ang bungang hawak mo ay hindi para sa iyong gutom. Ito ang susi sa isang lihim na matagal nang nakatago. Tahimik na nakinig si Mang Jose. Sumama ka sa akin. Tumango siya at sumunod sa matanda. Naglakad sila papasok sa kailaliman ng kagubatan. Habang sila ay sumusulong, napansin ni Mang Jose na unti-unting nagbabago ang paligid. Ang mga puno ay nagiging mas matatangkad. Ang mga bulaklak ay may kakaibang kulay at ang hangin ay may banayad na halimuyak na hindi niya kailanman naamoy noon. Maya-maya ay narating nila ang isang napakalawak na liwasan. Sa gitna nito ay may isang sinaunang balon na yari sa makinis na bato. Ang paligid nito ay napapalibutan ng maliliit na halamang namumulaklak kahit walang araw na tumatama sa mga ito. Ito ang bukal ng pag-asa, sabi ng tagapagbantay. Dito nagsimula ang buhay ng mahiwagang punong mangga. Lumapit si Mang Jose sa balon. Nang sumilip siya sa malinaw na tubig, ay hindi ang sarili niyang mukha ang kanyang nakita. Sa halip ay nakita niya ang kanyang kabataan. Nakita niyang muli ang kanyang asawa na masayang nagluluto sa kanilang munting tahanan. Nakita rin niya ang kanyang anak na masayang tumatakbo sa bukirin habang tinatawag ang kanyang pangalan. Napaluha siya. Matagal ko na silang hindi nakikita. Marang inilagay ng tagapagbantay ang kamay sa kanyang balikat. Ang tubig na ito ay hindi nagpapakita ng nawala. Ipinapaalala lamang nito ang dahilan kung bakit nananatiling mabuti ang iyong puso. Maya-maya ay naglaho ang mga larawan sa tubig. Muling naging malinaw ang bukal. Ihulog mo ang bungang hawak mo. Nag-atubili si Mang Jose. Hindi po ba masasayang? Hindi. Iyan ang tamang lugar para rito. Marahang niyang inihulog ang mahiwagang bunga sa gitna ng bukal. Pagdampi nito sa tubig ay biglang kumalat ang gintong liwanag sa buong liwasan. Unti-unting umalo ng tubig. Mula sa kailaliman ng bukal ay lumitaw ang isang maliit na sisidlang yari sa kristal. Lumutang ito hanggang sa marating ang mga kamay ni Mang Jose. Binuksan niya ito. Sa loob ay may isang malinaw na patak ng tubig na hindi natutuyo. Ito ang tubig ng pagpapala, paliwanag ng tagapagbantay. Isang patak lamang nito ang sapat upang pagalingin ang lupang nawawalan ng buhay. Huwag mo itong gamitin para sa sariling kapakinabangan. Ipagkaloob mo lamang ito sa mga tunay na nangangailangan. Mahigpit na hinawakan ni Mang Jose ang sisidlan. Pangangalagaan ko po ito. Biglang naging seryoso ang mukha ng tagapagbantay. Ngunit tandaan mo, kapag nalaman ng mga taong sakim ang tungkol sa tubig ng pagpapala, gagawin nila ang lahat upang maagaw ito. Kasabay ng kanyang babala ay isang uwak ang mabilis na lumipad mula sa isang mataas na sanga. Hindi nila napansin na matagal na pala silang pinagmamasdan ng tauhan ni Don Arturo. Mabilis itong tumakbo pabalik sa malaking bahay ng kanyang amo. Pagdating doon ay agad siyang yumuko. Don Arturo, may bago akong nalaman. Napatingin ang mayamang mangangalakal. Ano yon? May isa pang mahiwagang kayamanan sa loob ng kagubatan. Hindi maitago ni Don Arturo ang kanyang pananabik. Kung gayon, hindi lamang ang mga binhi ang kukunin natin. Sa pagkakataong ito, aangkinin ko ang lahat ng lihim ng kagubatan. Habang papalubog ang araw, tahimik na bumalik si Mang Jose sa ilalim ng mahiwagang puno ng mangga. Hindi niya alam na ang sisidlang dala niya ay magiging dahilan
upang magsimula ang pinakamapanganib na labanan sa pagitan ng kabutihan at kasakiman. At sa pagkakataong ito, hindi na lamang ang kapalaran ng isang tao ang nakataya, kundi ang kinabukasan ng buong lupain na matagal nang pinangangalagaan ng mahiwagang mangga. Mabilis na kumalat ang balita sa mga karatig baryo na unti-unti nang nabubuhay ang lupang matagal na nilang inakalang wala ng pag-asa. Sa bukirin ni Aling Pilar, nagsimula ng maging luntian ang dating tuyong lupa. Ang mga pananim na halos matuyo ay muling nagsibol at ang mga magsasaka ay nagsimulang ngumiti matapos ang mahabang panahon ng pagdurusa. Marami ang nagsabing ito ay isang himala, ngunit si Mang Jose ay nanatiling mapagkumbaba. Huwag ninyo akong purihin, lagi niyang sinasabi. Magpasalamat tayo sa may kapal at gamitin natin ng tama ang mga biyayang ipinagkakaloob sa atin. Lalo siyang iginalang ng mga tao dahil sa kanyang kababaang loob, subalit hindi lahat ay natuwa. Sa malaking bahay ni Don Arturo, nagliliyab ang galit sa kanyang puso. Habang lalo siyang nirerespeto ng mga tao, lalo tayong nahihirapang makuha ang gusto natin. Mariin niyang sabi sa kanyang mga tauhan, tahimik ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ang isa sa kanila. Don Arturo, kung hindi natin makuha ang tiwala ng matanda sa pamamagitan ng dahas, bakit hindi natin subukang linlangin siya? Napaisip si Don Arturo. Isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Iyan ang gagawin natin. Kinabukasan ay dumating sa kagubatan ang isang lalaking nakasuot ng maruming damit at may dalang tungkod. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at tila ilang araw nang hindi nakakakain. Nadatnan niya si Mang Jose na naglilinis ng paligid ng mahiwagang puno. Lolo? Mahina niyang tawag. Agad na lumapit si Mang Jose. Anak, ano ang nangyari sa'yo? Wala na akong pamilya. Ilang araw na akong gutom. Hindi nagdalawang isip si Mang Jose. Inilabas niya ang kaunting pagkain na natanggap niya mula sa mga magsasaka at iniabot iyon sa estranghero. Kainin mo muna ito. Napaluha ang lalaki. Maraming salamat. Hindi alam ni Mang Jose na ang lalaki ay tauhan ni Don Arturo at nagkukunwari lamang upang makuha ang kanyang tiwala. Habang kumakain ang lalaki, napansin niyang inilabas ni Mang Jose ang maliit na sisidlang kristal upang tingnan kung ligtas pa ito. Agad niyang nakilala ang mahiwagang sisidlan. Nang gabing iyon, bumalik ang lalaki sa bahay ni Don Arturo. Tama kayo, sabi niya. Nasa kanya pa ang mahiwagang sisidlan. Napangiti si Don Arturo. Magaling. Bukas ay isasagawa na natin ang ating plano. Samantala, sa ilalim ng mahiwagang puno, muling nagpakita ang tagapagbantay kay Mang Jose. Jose, tumayo ang matanda at yumuko. May panganib na paparating. Napabuntong hininga si Mang Jose. Nararamdaman ko rin po. Ngunit hindi ko sila kinamumuhian. Tumingin ang tagapagbantay sa kanya. Alam mo bang ang lalaking tinulungan mo kanina ay tauhan ni Don Arturo? Sandaling natahimik si Mang Jose. Hindi siya nagalit. Hindi rin siya nagsisi. Kung gayon, sana ay may natutunan siya sa kabutihang ipinakita ko. Nagulat maging ang tagapagbantay sa kanyang sagot. Hindi ka ba nasasaktan sa kanilang panlilinlang? Ngumiti si Mang Jose. Mas mabuti nang malinlang ako habang gumagawa ng mabuti kaysa mawalan ako ng awa dahil sa takot. Matagal na tumingin sa kanya ang tagapagbantay, pagkatapos ay marahang tumango. Ngayon ay lubos na akong naniniwala na tama ang pagpili sa iyo. Mula sa mga sanga ng mahiwagang mangga ay dahan-dahang bumaba ang isang maliit na ibong kulay ginto. Lumapag ito sa balikat ni Mang Jose. Ito si Liwanag, sabi ng tagapagbantay. Magiging kasama at gabay mo siya. Makikita niya ang panganib bago pa ito dumating. Marahang hinaplos ni Mang Jose ang maliit na ibon.
Ngumuni ito na tila kinikilala ang bago nitong kaibigan. Sa kabilang dako ng kagubatan, naghahanda na si Don Arturo at ang kanyang mga tauhan. May dala silang mga lubid, sulo at malalaking sako. Sa pagkakataong ito, hindi lamang nila balak nakawin ang mahiwagang sisidlan. Nais na rin nilang putulin ang mahiwagang puno upang tuluyan nilang maagaw ang lahat ng lihim na itinatago nito. Hindi nila alam na ang kanilang kasakiman ang magbubukas ng isang pagsubok na hindi nila kailanman inasahan. At sa pagsikat ng araw, magsisimula ang pinakamahalagang laban sa buhay ni Mang Jose, isang laban kung saan ang kanyang kabutihan, katatagan at pananampalataya ang magiging pinakadakilang sandata. Madilim pa ang kalangitan nang magising si Mang Jose sa banayad na pagtapik ng maliit na ibong kulay ginto sa kanyang balikat. Si Liwanag ay tila balisang lumilipad sa paligid ng mahiwagang puno. Tumayo si Mang Jose at agad niyang napansin ang kakaibang katahimikan ng kagubatan. Walang maririnig na huni ng mga ibon at maging ang malamig na hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Naalala niya ang babala ng tagapagbantay. May panganib na paparating. Makalipas ang ilang sandali, ay narinig niya ang yabag ng maraming tao. Mula sa likod ng mga puno, ay lumitaw si Don Arturo, kasama ang kanyang mga tauhan. May dala silang mga palakol, lubid, at mga sulo. Sa pagkakataong yon ay wala na silang balak magtago. Humakbang si Don Arturo. Matanda, ito na ang huling pagkakataon. Ibigay mo sa akin ang mahiwagang sisidlan at ang natitira mong mga binhi. Tahimik na tumingin si Mang Jose sa kanya. Hindi ko maibibigay ang mga bagay na ipinagkatiwala lamang sa akin. Napangisi si Don Arturo. Kung ganoon, kami na mismo ang kukuha. Itaas pa lamang ng isa sa mga tauhan ang kanyang palakol ay biglang umihip ang napakalakas na hangin. Nagsimulang kumislap ang buong katawan ng mahiwagang puno ng mangga. Isa-isang nagliwanag ang mga dahon nito na tila maliliit na bituin. Mula sa liwanag ay muling lumitaw ang matandang tagapagbantay. Matatag itong tumayo sa harap ng puno. Babala na ang ibinigay ko sa inyo. Huwag ninyong hayaang manaig ang kasakiman. Ngunit hindi na nakinig si Don Arturo. Putulin ang puno. Sabay-sabay na sumugod ang kanyang mga tauhan. Subalit bago pa man tumama ang kanilang mga palakol sa katawan ng mahiwagang mangga, mabilis na gumalaw ang malalaking ugat nito. Hindi sila sinaktan ng mga ugat. Sa halip ay pinigil lamang ang kanilang mga kamay upang hindi nila maitaas ang kanilang mga sandata. Nagpumiglas ang mga tauhan, ngunit wala silang magawa. Si Don Arturo naman ay pilit na tumakbo papunta kay Mang Jose upang agawin ang sisidlang kristal. Ngunit sa kanyang pagmamadali ay hindi niya napansin ang nakausling ugat ng puno. Natisod siya at malakas na bumagsak sa lupa. Nabitawan niya ang kanyang dalang sulo. Gumulong ito sa tuyong damuhan. Sa loob lamang ng ilang sandali ay nagsimulang kumalat ang apoy sa paligid ng kagubatan. Nagulat ang lahat. Lumalaki ang apoy! Sigaw ng isa sa mga tauhan. Nagkagulo ang mga tao. Maging ang mga tauhan ni Don Arturo ay natakot. Nang makita ni Mang Jose ang mabilis na pagkalat ng apoy, hindi siya nagatubili. Mabilis niyang inilabas ang maliit na sisidlang kristal. Sa loob nito ay naroon pa rin ang natatanging patak ng tubig ng pagpapala. Tahimik siyang lumuhod. Kung ito na po ang tamang panahon, gamitin nawa ang biyayang ito upang mailigtas ang kagubatan. Maranyang ibinuhos ang nag-iisang patak ng tubig sa lupa. Sa unang tingin ay tila walang nangyari. Ngunit ilang saglit pa ay umalingaw-ngaw ang malalim na ugong mula sa kailaliman ng lupa. Mula sa paanan ng mahiwagang puno ay biglang sumibol ang malinaw na bukal. Lumawak ito hanggang maging isang batis na mabilis na dumaloy sa buong kagubatan. Unti-unting naapula ang apoy. Naligtas ang mahiwagang puno.
Naligtas din ang mga tao. Tahimik na napaluhod si Don Arturo. Nakita niyang kahit ang mga taong nagtangkang manakit kay Mang Jose ay iniligtas pa rin ito. Napuno ng hiya ang kanyang puso. Lumapit siya kay Mang Jose habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Patawarin mo ako. Nabulag ako ng kasakiman. Tahimik na tumingin sa kanya si Mang Jose. Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang kamay. Ang tunay na kayamanan ay hindi ginto, kundi ang pagkakataong magbago. Napaluha si Don Arturo. Tinanggap niya ang kamay ng matanda at tumayo. Lumapit din ang kanyang mga tauhan at humingi ng tawad sa tagapagbantay. Sa unang pagkakataon ay ngumiti ang matandang tagapagbantay. Ang pinakamalaking himala ay hindi ang mga mahiwagang bunga, hindi rin ang mga binhi. Ang pinakadakilang himala ay ang pusong natututong magsisi at magbago. Sa sandaling iyon ay dahan-dahang nagliwanag ang buong kagubatan. Ang mahiwagang puno ay namunga ng sagana. Ang bawat bunga ay nahulog sa iba't ibang panig ng lupain at sa mga lugar na iyon ay tumubo ang mga punong nagbibigay ng masaganang ani at lilim sa mga nangangailangan. Tinulungan ni Don Arturo ang mga magsasaka gamit ang kanyang yaman. Nagpatayo siya ng mga balon, nagbigay ng mga binhi, at tumigil sa panlalamang sa kapwa. Si Mang Jose naman ay hindi kailanman naghangad ng karangalan, na natili siyang mapagkumbaba. Patuloy siyang naglakbay sa iba't ibang baryo upang magbigay ng pag-asa, kabutihan, at inspirasyon sa mga taong nawawalan ng lakas ng loob. Minsan ay bumabalik siya sa ilalim ng mahiwagang puno ng mangga. Tahimik siyang uupo sa lilim nito at magpapasalamat. At sa bawat pag-ihip ng malamig na hangin, tila naririnig pa rin niya ang tinig ng matandang tagapagbantay. Ang taong namumuhay para sa kapakanan ng iba ay hindi kailanman tunay na magiging mahirap. Mula noon, naging alamat sa buong lalawigan ang kwento ni Mang Jose, ang pulubing nagpahinga sa ilalim ng isang mahiwagang puno ng mangga at natuklasan na ang tunay na himala ay hindi nasusukat sa kapangyarihan o kayamanan, kundi sa kabutihan, pagpapatawad, at pusong handang maglingkod sa kapwa. Wakas.